Magandang araw po mga kapatid. Ito po yung unang topic po natin regarding po sa ating pong simbahay sa araw po na to. At ito po ang unang paksa po natin sa ating pong suinil, yung starting up a new life. At napakaganda po nito at nais ko po muna kayong pangunahan sa isa pong panalangin. Dakilang Panginoon, kami po ay lumalapit po sa inyo sa araw po na to, Panginoon, ikaw po ang maghari po sa aming pong buhay at dalangin po namin na kami po ay hindi lamang po matuto, kundi kami, Panginoon, ay mabago. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ang ating pong topic po sa araw po na to, mga kapatid, ay patungkol po sa kaligtasan. Ang kaligtasan po ay parati pong nababanggit po yan sa banal na kasulatan. Ano po ang kaligtasan at ano po ang ating naligtasan at kung sino po ang ating pong tagapagligtas. At mababasa po natin yan doon po sa John 3:16. Nakasaad po doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya ay hindi po mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Makikita po natin doon sa talata po na yon yung apat na greatest na nais po nating ibahagi po sa araw po na to. Yung pong unang bahagi po doon nakasulat, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos. Ang mapapansin po natin doon, ang greatest love. Ang Panginoon Diyos po ay marunong po siyang umibig. Ang mga tao ay mahal na mahal po niya. Ang mga tao ay lubhang iniibig po ng ating Panginoon. Ang sabi nga po doon sa verse, for God so loved, yung pong word na so, ibig sabihin, sobrang magmahal ang ating pong Panginoon. Alam po ninyo, isang napakagandang bagay po na malaman po nating lahat, malaman mo na mayroong Diyos na nagmamahal sa iyo. Mayroong Panginoon Diyos na nagmamalasakit sa iyo. Mayroong Panginoon na umiibig po sa inyo. At ang Panginoon po natin na yon, mga kapatid, ano po, yung pangalawang bahagi po ng verse, ang sabi po niya doon, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya ang Lord po natin, ipinahayag niya yung kanya pong greatest love sa pamamagitan ng pagbibigay ng greatest gift. Yung pong isang napakadakilang handog na kaloob po ng Diyos po sa atin, ipinagkaloob niya sa iyo at sa akin ang kanyang bugtong na anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Bakit po niya ito ipinagkaloob po sa atin? Ganito po yon, kasi ang tao ay makasalanan at ang tao ay napapahamak. Ang sabi po doon sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. At ang tao po ay napapahamak ng dahil po sa kasalanan. At tayong lahat ay nagkakaroon ng kasalanan o nagkakasala po tayo. At ang Diyos po, tama po na ang Panginoon ay Diyos po ng pag-ibig. Pero nakakalimutan po din natin na siya po ay hari at meron siyang kaharian at meron po siyang mga batas. At ang sino man po na nagkasala, meron pong parusa. Pero yung pong Panginoon po na yon, na hari, na meron pong kaharian at meron pong batas, siya rin po ang Panginoon na mapagmahal. Mahal na mahal niya yung taong nagkasala. Kaya ang Lord, ano po ang ginawa po niya? Siya po ay nag-require ng sacrifice. Someone has to die to pay the penalty of sin. Kailangan mayroong mamatay para bayaran po yung pong parusa sa ating pong mga kasalanan. At kanya pong ipinadala ang kanya pong bugtong na anak. Kaya pala ang Panginoon, siya po ay namatay doon sa krus upang siya ang magbayad sa lahat ng ating pong mga kasalanan upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus, tayo ay mayroon pong kaligtasan. Tayo ay magkaroon po ng kaligtasan. Bakit tinawag po siyang kaligtasan? Kasi po, mayroon po tayong naligtasan, yung pong parusa doon sa impyerno. Bakit tinawag po siyang kaligtasan? Kasi po, mayroong tagapagligtas, walang iba kundi ang Panginoong Yesukristo. Siya po ay namatay doon sa krus
upang patunayan niya sa atin na tayo po ay mahal na mahal po niya, upang ipamalas niya sa iyo at sa akin na mahal ka po ng Panginoon. Ang Panginoon po natin, hindi po niya alintana yung hirap, yung dusa, yung pasakit na dinanas niya nung siya po ay mamatay doon sa krus. Lahat po noon ay kanyang tiniis, lahat po noon ay kanya pong binata para ikaw at ako ay magkaroon po ng kaligtasan. Para ikaw at ako ay magkaroon ng kapatawaran sa ating pong mga sala. Ganoon po, magmahal ang Panginoon. Ipinagkalo po niya sa atin, pinamalas po niya yung kanyang greatest love at ibinigay po niya yung kanyang pong greatest gift. So yung pong Lord po natin, doon sa pangatlong bahagi po ng talata, upang ang sino mang sumampalataya, ang tawag po dito, greatest response. Kapag ikaw ay sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Ito po ang ating pong dapat na gawin, na tayo ay tumugon doon po sa tawag ng Lord po sa atin, na tayo ay sumampalataya sa Kanya. Maaring alam po natin si Lord ay namatay doon sa krus, pero hanggang kaalaman lang. Pero ang mahalaga po, tayo ay sumasampalataya. Ikaw ay sumasampalataya sa ating Panginoon, at kapag ikaw ay sumasampalataya, isinasalig mo sa Panginoon ang buong buhay mo sa Kanya. So ang sino mang sumampalataya, that is our greatest response. At ang panghuli ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mapapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tawag po doon, mga kapatid, mga kaibigan, greatest promise. Ang Panginoon po natin ang pangako niya kapag sumampalataya ka sa ating Panginoong Yesus. Ikaw ay hindi po mapapahamak, kundi magkakaroon ka po ng buhay na walang hanggan. Yan po ang dakilang pangako po ng Lord po sa iyo at sa akin. Pakatandaan po ninyo ito. Mahal na mahal ka po ng Panginoon. Hindi ka po aksidente sa mundong ito. Mayroong magandang plano ang Panginoon sa buhay mo. At ang Panginoon, nais niya na ikaw ay maligtas. Ang Panginoon, nais niya na ikaw ay sumampalataya sa Kanya. Nais ng Panginoon na ikaw ay isuko mo ang buhay mo kay Jesus. Ito po ang isa sa napakaganda na dapat po nating desisyonan sa ating pong buhay. Ang isuko ang buhay sa Panginoong Hesus. Tutulungan ko po kayo sa panalangin. Ang panalangin po na ito ay panalangin ng pagsuko ng buhay sa Panginoon. At napakahalaga na ikaw ay isuko ang buhay sa ating Panginoong Hesus. Tayo pong lahat ay yumuko. Tayo lumapit sa Panginoon. Ulitin po natin ang panalangin ito ng pagsuko ng buhay. Panginoong Hesus, nalaman ko po na ako ay isang makasalanan. Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Akin na pong binibitawan ang lahat ng aking mga kasalanan. Panginoon, ako po ay sumasampalataya sa inyo. Ikaw lamang po ang tanging Panginoon, ikaw lamang po ang tanging tagapagligtas, at wala na pong iba. Akin pong binubuksan ang pintuan ng aking puso. Halina't maghari ka po sa aking buhay. Ikaw na po ang aking Panginoon. Ikaw na po ang aking tagapagligtas. Maraming salamat po sa kapatawaran at sa buhay na walang hanggan na kaloob mo po sa akin. Sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Kung kayo po ay makatotohanan na sumabay at isinuko po ang buhay sa Panginoon, alam po ninyo, isang bagay po ang tiyak, pinatawad ka ng Panginoon. Isang bagay po ang tiyak, ikaw po ay binigyan ng Panginoon ng kaligtasan. At isa pa po, tayo ay nagkaroon ng lugar doon sa langit nang dahil po sa ating pong Panginoon. Always remember, mahal na mahal ka ni Jesus. God bless.